Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, humandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asa ang pakikinig muli mga kaibigan. Kami po ang inyong mga lingkod, Pastor Ner Caranza. Maligaya at puno ng pag-asa ang pakikinig mga kaibigan. Ako naman po si Misty Bontile. Nag-aanyaya muli na samahan nyo kami sa loob ng 30 minuto upang atin pong pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog sa ating katawan, magpapanatiling matatag at masaya ng ating sambahayan at higit sa lahat, sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Binabati po natin si Arnel Sumagaysay Gallo ng San Pablo City, Laguna. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa ating programa. Maraming salamat po at sana ay natanggap nyo na ang aklat na amin pong ipinadala. At sa inyo po na nagnanais ding makatanggap ng mga aklat o kaya ay ng aralin sa Biblia, ito po ay libre. Ang gagawin nyo lamang ay tumawag o kaya po ay i-text ang inyong kompletong pangalan at address sa ating mga numero. Yes po, itawag nyo lang po at i-text sa 0917-5643-777, 0917-5643-777, or sa 0919-0001-777, 0919-0001-777. Pwede rin po kayong tumawag ng libre sa ating toll-free number 1-800-132-20196. That's 1-800-132-20196. Pwede rin po kayong mag-message sa ating Facebook page, facebook.com/AWR Luzon, Philippines, at pwede rin po kayong mag-email sa connect@adventist.ph. Inaanyayahan din po namin kayong pumunta sa bibleschools.com/Central Luzon, bibleschools.com/Central Luzon, sapagkat naroon po ang mga magagandang aralin sa Biblia na maaari nyo nang mapasimulang pag-aralan. Mayroon po doon para sa mga bata at mayroon din pong para sa inyo. At ngayon pong mga panahong ito ay patuloy po naming ipinamimigay ang magandang aklat na ito, ang 10 Commandments Twice Remove. 10 Commandments Twice Remove. At matatanggap nyo pa rin po ang ilan pang mga aklat katulad ng Hope Beyond Tomorrow. Yun po ay mayroong English at mayroong Tagalog. Kaya tumawag po o kaya ay i-text ang inyong kompletong pangalan at address. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan ngayong hapon sa Buhay Pamilya, makakasama pa rin po natin si Ma'am Irene Gavin, isa pong Certified Family Educator at Life Coach sa kanya pong paksang 7 hakbang sa mabunga at makabuluhang buhay. At sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos, ipagpapatuloy natin ang serye ng pag-aaral sa Apokalipsis ngayon. Ang paksa po natin ngayong araw na ito ay ang pasanin ni Kristo. Ito na ang huling bahagi. Huling bahagi na po ito. Siyempre po, makakasama pa rin po natin ang ating NPUC Stewardship Director. Walang iba po kundi si Pastor Modesto Ada. Ngayon po ay pakinggan natin ang pag-aaral sa Buhay Pamilya sa pangunguna ni Ma'am Irene Gavin. Welcome po muli sa atin pong segment ng Buhay Pamilya. Ano po, talagang napakaganda po yung ating pinag-uusapan na 7 steps of living a productive life. Kasi nga naman po, lalo tigit sa panahong ito na may pandemya, di po ba? Talaga namang marami mga tao pa rin na gusto pa rin namang maging productive, di po ba? Nakakatuwa naman po na nakikita po natin yung paglago din po ng mga tao. Nakaka-inspire po, di ba? Ang isang magandang pinag-aaralan po dito sa atin yung living a productive life. Alam niyo po, nakakahawa din po na makasama mo yung mga taong they are productive despite the challenges and problems na kanila pong pinagdaraanan. At ngayon po ay magpapatuloy po tayo, ano? So, gusto kong i-review, bago tayo pumunta, kasi tayo po ay nasa 4th step na ngayon. First step is recognize that God created you to be productive. Next step, commit your plans to the Lord. Mahalaga yan. Third is organize and prioritize your activities. And number 4 po is focus on what you plan to accomplish. What is our key word to live a productive life? Focus.
Yan, focus. Maraming mga tao, ang dami-dami nilang ideas, ang dami-dami nilang gustong gawin. Ngunit wala po silang focus. Kaya sila po ay umabot na ng 30 years old, 40 years old, pero hindi pa rin po sila nakatapos ng pag-aaral kasi kulang po sa focus. Ayan. Yung iba naman, may talent, may pera, no, may resources, pero wala pong focus, kaya hindi rin po nagtatagumpay yung kanilang business, di ba? Parang mahusay lang sa umpisa, pero hindi po natatapos kasi nawawala sa focus. Yan, out of focus. 'Di ba? Sa camera kailangan naka-focus para maganda yung shot. Kaya po mahalaga na maunawaan po natin ito at talagang practicein po natin. Focus on what you plan to accomplish. Kasi doon sa pangalawa is commit your plans to the Lord. Tapos, number 3 is, let us organize and prioritize our activities. Kapag na-organize na po natin, na-prioritize na po natin, meron na tayong things to do, ano yung most urgent, most important na gagawin natin for this particular day or for this particular time, ay mag-focus na po tayo doon. Ano? Minsan po kasi tayo ay na out of focus po tayo dahil meron tayong nakikitang iba, di ba? Halimbawa, nandun tayo sa isang mall, may bibilhin po tayo. Naranasan ko na po yan. Minsan, kaya tayo nagpunta dun sa mall kasi bibili po tayo ng mag-grocery tayo, di ba? Pero, bago tayo pumunta dun sa grocery, napadaan tayo dun sa halimbawa sa department store. Nagtingin-tingin ka doon, nakita mo may magandang shoes doon, may magandang damit doon, hanggang sa napabili ka na. Tapos, nakita mo na lang wala ka na palang pera. No? Nawala sa focus. Ang focus mo, kaya ka pumunta doon sa mall ay para ka mag-grocery. Ayan, di ba? Mahalaga po yung focus Tapos, mahirap po kasi magsisi ka na, ay, bakit kasi dapat ginawa ko na yon? Sa lahat po ng aspeto ng buhay natin, activities na ginagawa po natin, napakahalaga yung letter F. What's that? Focus. Focus on the things that you want to accomplish. Yan. Kasi ang gusto natin, magkaroon tayo ng maayos na output. Gusto natin maging productive tayo sa business natin, sa pagiging magulang natin, sa pagiging anak natin, sa pagiging estudyante nyo, mga kabataan, di ba? Ang pagiging productive po ay hindi po ito kapag tayo nakatapos na ng pag-aaral. You can be productive along the way. You can be productive on what you are accomplishing on this particular time, di ba? Halimbawa, ako po ay nandito sa radio, dapat nakafocus ako dun sa pagra-radio, hindi ako, alisin ko muna yung isipan ko sa iba pang mga bagay. Yun po ang ibig sabihin ng focus, para po magkaroon mo ng maayos na resulta, di po ba? Marami po kasi mga tao kaya din nagkakaroon ng mga mental disorder o kaya ay nagkakaroon ng anxiety, depression, nahahantong sa suicide kasi po ay nawawala po sa focus. At kapag nawala ka na sa focus, hindi mo na alam, sabog na yung buhay mo, ay wala ka ng sense of accomplishment. At iiwan ko po sa inyo ang nasa Philippians 3:13 and 14. Ano pang sinabi ni Apostle Pablo? But one thing I do, nakafocus siya. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So, yung goal natin sa buhay ay ma-accomplish po natin if we have that focus. Hindi tayo disturbed ng mga nasa likuran natin o nasa paligid natin kung hindi tayo po'y nakafocus. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng pangako na tutulungan niya po tayo because He has good plans for us. Thank you very much. Ipagpapatuloy po natin yan bukas upang makumpleto po natin ang 7 steps of living a productive life. Ayan po, napakaganda po ng topic na share ni Ma'am Irene Gabin at alam ko pong marami po kayong katanungan at mga gustong iparating sa amin. Huwag po kayong mag-atubili na tumawag at mag-text sa ating numbers 0917
0917-5643-777, 0917-5643-777, or sa 0919-0001-777, 0919-0001-777. Pwede rin po kayong tumawag sa ating toll-free number 1-800-132-20196, 1-800-132-20196, at pwede rin po kayo magpadala ng message sa ating Facebook page, facebook.com/AWR Luzon, Philippines, at pwede rin po kayo mag-email sa connect@adventist.ph. Sa bahaging ito ay nais po naming ihandog muli ang isang napakagandang awitin para po sa ating pakikinig ngayong hapon. Masdan mo kay gandang paligid, para bang nais niyang ipabatid na ang Diyos ay lagi nating kasama, at siya sa atin ay nakamasid. Tingin mo kay ganda niyang tinig, nataglay ng hangin na nasa paligid, nagpapahayag ng kaniyang pagmamahal, at tayo'y tinatangi niyang labis. Dinggin mo ang awit ko mula sa aking puso, para sa iyo walang kapantay. Pag-ibig mo, O Diyos, sa'yo inaalay ang awit ko. Kahit na ang gabi ay kay dilim, tunay ngang lagi kang nakatingin. Biyaya mo sa puso ko'y umaaliw, takot ay pinapawi sa aking damdamin. Liwanag mo'y nagsisilbi kong ilaw, kalinga mo'y lakas sa aking bawat paghakbang. Ang pag-ibig mo'y di kayang tumbasan, pupurihin ka magpakailan paman. Dinggin mo ang awit ko mula sa aking puso, para sa iyo walang kapantay. Pag-ibig mo, O Diyos, sa'yo inaalay ang awit ko. Dinggin mo ang awit ko mula sa aking
Ayan, sa pagpapatuloy po, mapapakinggan po natin ang paksa na ibabahagi sa atin ni Pastor Modesto Adap, ang ating NPUC Stewardship Director. At ang paksa po natin, huling paksa ngayong araw na ito, ay ang Pasanin ni Kristo. Ibigay po natin ang pagkakataon kay Pastor Adap. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Nagagalak po ako na tayo ay magkita-kitang muli dito sa ating pag-aaral, Tinig ng Pag-asa. Ang ating pag-aaralan ay may paksang ang kanyang passion. Sa ibang salita ay ang kanyang hangarin sa ating buhay. Si Jesus ay may malalim na pinagkukunan ng pansin. At ito ay kung paano siya makatitiyak na tayong lahat ay maliligtas, mahango sa tiyak na kabayaran ng kasalanan. Iniisip ko si Jesus bilang tagapagdala ng kasalanan. Katatapos lamang ipagdiwang ng mga alagad ang huling hapunan kasama si Jesus sa itaas na kwarto. Sa isang makapangyarihang pagpapakita ng tunay na pagpapakababa, hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad na nagtatalo-talo kung sino ang una sa kanyang kaharian. Ngayon ay nagsimula silang maglakad sa makipot, madilim na daan ng Jerusalem. Ang liwanag mula sa kabilugan ng buwan ng Paskwa ay umaaninag sa madilim na mga anino. Dumaan sila sa pintuan sa silangan at pababa sa dalisdis patungong libis ng Kidron, patungo sa harden ng mga olibo. At habang papalapit sila sa Getsemani, kakaibang katahimikan ang mapapansin mo kay Jesus. Mahina na parabang may pasang napakabigat na pasanin. Tumingin si Jesus kay Pedro, Santiago at Juan at sinabihan silang mauna ng kaunti sa kanya. Lumayo sila ng kaunti at sinabi niya, manatili kayo dito at ipanalangin ninyo ako. Humakbang siya ng ilang mga hakbang, isang batong o isang hilagpos ng bato, at doon sa liwanag ng buwan na lumulusot sa mga sanga ng olibo, nakita nila siya na nagpatira pa na iniluluhod ang kanyang mga tuhod. At nagpasimula siyang umiyak sa Ama, at ang wika, Ama, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Mateo 26:39. Ano? Hanggang ngayon, ang kanyang kalooban at nang sa Ama ay laging magkaisa, ngunit ngayon ay sinabi niya, hindi ang aking kalooban, kundi ang ayon sa iyo. Ano itong kahilahilakbot na pagpupunyaging nangyayari sa kanyang isip? Ano ang kanyang ikinasasalungat sa Ama? Hindi maintindihan ito ng mga alagad. Sa katunayan, ang mga alagad ay hindi man lang nananatiling gising upang siya'y ipanalangin. Hindi sila nakipagpuyat. Nakatulog ang mga alagad sa kabila ng tinataglay ni Jesus na pasanin at pagdadalamhati. Si Jesus ay bumalik at sila ay ginising na tinanong, ano, hindi ba kayo maaaring makipagpuyat sa akin ng 1 oras? Nang makita nila ang kanyang mukha, ang paghihirap, ang kulay dugong pawis, sila ay nagulat. Ang sabi ng Biblia, ang kanyang damit ay may mantsa na parang siya ay gumawa sa pisaan ng ubas. Ang kanyang mukha ay bagsak at ginutay-gutay ng kalungkutan. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pagdurusa na hindi siya halos makapagsalita. At tinitigan nila siyang pabalik at muli siyang nanalangin sa kilakilabot na depresyon o desperasyon. Tumawag siya, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. Walang kaalam-alam ang mga alagad na doon sa halamanan ay nagaganap ang labanan ng buong panahon. Doon si Jesus ay nagpupumiglas dalhin sa kanyang sarili, sa kanyang mahinang pagkatao ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan, natanggapin ang kahihiyan at kasalanan, ang parusa at ang pagkakahiwalay niya sa kanyang Ama dahil sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Hindi natin maintindihan kung paano nang si Jesus ay naglalakad sa pintuan ng Getsemani na
siya ay magiging makasalanan sa kasalanang hindi naman niya ginawa? Paanong ang ating kasalanan ay ipinasaan sa kanya upang maramdaman niya ang dumudurog sa puso dala ng kasalanan, kagaya ng ating nararamdaman sa ating mga sariling pagkakasala? Si Jesus ay dinudurog ng kasalanang iyon. Lahat ng bintang at pagkakasala para sa lahat ng mga kasalanan ng tao sa buong panahon ay ipinasaan sa kanya. Yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. 2 Korinto 5:21. Kinailangan ng isang himala mula sa langit upang maging makasalanan siya para sa atin. Ngunit wala nang hihigit pang himala ng langit na ating nararanasan kung tayo ay lalapit kay Jesus sa pagsisisi at maramdamang ang pasani ng pagkakasala ay iaangat. Inako ni Jesus ang parusa sa ating mga kasalanan upang tayo ay maging malaya. Hindi iyon maunawaan ng mga alagad. Hindi ko lang alam kung naiintindihan natin ang pag-ako ni Jesus sa ating mga kasalanan. Sinisimulan man lang ba nating pahalagahan ito? Nagsimula na ba tayong maunawaan kung ano ang pinagdaanan ni Jesus doon at kung bakit nadurog ang kanyang puso? Ang ating mga kasalanan ang dumurog sa kanyang buhay sa pasimulang naramdaman niya ang parusa at ang kahihiyang dulot ng kasalanan ng buong sanlibutan. Magiging kagaya siya ng ahas sa tungkod noong panahon ni Moses, itataas na bilang pinakasagisag ng kasalanan at Satanas. Walang kaalam-alam ang mga alagad kung paano sinikap ni Satanas na papanghinain ang kalooban ni Jesus doon sa Getsemani. Maging ang kanyang mga alagad ay walang pakialam. Sabi ni Satanas, tingnan mo sila, ay natutulog, walang nagpapahalaga sa ginagawa mo, hindi mo kailangang pagdaanan iyan. Tiyak ko na hindi ipinagkatiwala ni Satanas ang pagkakataong iyan sa iba. Tiyak na siya mismo ang naroon. Yon ang kanyang huling pagkakataon upang ipanalo ang laban. Ngunit sinabi ni Jesus, Ama, kung may ibang paraan, kung wala, mangyari ang iyong kalooban. Bumalik siya sa mga alagad upang muling madatnang mga tulog uli. Ginising niya sila. Nakita ng mga alagad ang labis na paghihirap sa kanya. Pinanood nila siya habang pabalik muli sa lugar na kung saan siya nanalangin at muling nagpatira pa sa lupa. Subalit sa tagpong ito ay umiiyak siya sa matinding paghihirap ng puso na sa anumang paraan ay hindi kayang ilarawan ng mga salita ng tao. At pagkatapos, siya ay napahandusay sa malamig na lupa sa halamanan ng Getsemani. Maaari na siyang mamatay. Doon mismo ang ating mga kasalanan ay dumurog sa kanyang buhay, ngunit ang anghel ay ipinadala upang palakasin siya. Upang malaman ng sanlibutan at mapagtanto ng mga tao kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Hindi pa panahon para sa kanya ang mamatay. Ang parusa ay nabayaran, ngunit dapat itong makita ng sanlibutan ng buong universo. Kailangan nilang maintindihan, kailangan siya ay hulihin, kailangan pang mapako siya sa cross. Tunay na ang pinagdadaanan ni Jesus upang tayo ay maligtas ay napakapait na karanasan. Kaya sinabi ng Biblia, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, mahirap ba sa iyo ang sumampalataya kay Jesus? Mahirap ba sa iyo ang sumunod kay Jesus? Iyo bang inisip na kaibigan ang pinagdaanan ni Jesus upang ikaw ay hanguin sa lusak ng kasalanan? Isip-isipin mo kaibigan, sana'y nakita mo ang hangarin ang kanyang tiniis upang ikaw ay hanguin, tayo ay hanguin sa lusak ng kasalanan. Samantalang pinag-aaralan po natin ang araling ito, ako ay labis na nabagbag ang puso.
napakatindi pala ng ginawa ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay hanguin sa ating mga kasalanan. Inyo bang nadarama, mga minamahal na mga kaibigan, ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesus? Nagsakripisyo siya sa ating kasalanan upang tayo ay magtamo ng kaginhawahan ng buhay. Kaya po alam niyo mga kaibigan, kung inyo lamang pag-aaralan ang Biblia at ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesus, kung paano siya ay nakipagbuno sa hirap, madala lamang ang ating kasalanan, mararamdaman po ninyo na mahalaga palang sumunod sa Kanya. Sana po'y naunawaan ninyo, nagustuhan ninyo ang pag-aaral na ating ginampanan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat Pastor Modesto Adap, at kami po ay umaasa na muli ka naming makakasama sa palatuntunan ito sa mga susunod na pag-aaral. Sana po ay mapaglaanan niyo uli ng panahon na kayo ay makasama namin sa programang ito. Sa atin pong naging pag-aaral ngayon ay nakita natin na talagang naidiin sa atin ang paghihirap na dinaanan ng ating Panginoong Hesus. Ninais sana niyang huwag ng daanan ang malupit na karanasang iyon, ngunit muli ay ipinakita niya sa atin ang kanyang determinasyon na tapusin ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagpapasakop at kahandaang sumunod sa kalooban ng Ama. At sa huli, ang tanging magbibigay ng kahulugan sa sakripisyo at kamatayan ni Kristo ay ang makita niya na isa ka sa tumanggap o tatanggap sa kaligtasang kanyang ipinagkakaloob. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa ating naging pag-aaral ngayong hapon. Amen. Napakaganda po. At alam ko pong marami po kayong katanungan. Kaya po kung meron po kayong mga gustong iparating sa amin, tumawag lang po at mag-text sa 0917-5643-777, 0917-5643-777, or sa 0919-0001-777, 0919-0001-777. At pwede rin po kayong tumawag sa ating toll-free number 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. Pwede rin po kayong mag-message sa ating Facebook page, facebook.com/AWR Luzon, Philippines, at pwede rin po kayong mag-email sa connect@adventist.ph. Muli ay matatanggap niyo po ang magandang aklat na ito, 10 Commandments Twice Removed, kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa mga numero na amin pong binanggit. At sa atin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, baunin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis Kabanatang 22, Talatang 20, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, darating ako." At habang inantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makarinig. Bukas po muli para sa isa pang kapanapanabik na mga pag-aaral. Studies in the 1950s showed Adventist men to have low levels of total cholesterol, an important factor in preventing heart disease. Nowadays, cholesterol can be divided into healthy and unhealthy fractions. A recent study again compared Adventist men to their non-Adventist neighbors and found their unhealthy, or LDL cholesterol, to be 9 points lower. A vegetarian diet and regular exercise were thought to make the difference. A lower LDL cholesterol is another ageless advantage.